Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at nauna na sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila roon ako." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng Happy Easter. Happy Easter po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng mga nasa abroad. Ito po ang Vigilya ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa wakas, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, sa wakas, dumating na tayo sa ating pinakahihintay na araw ng ating pagdiriwang. Matapos ang 40 araw ng paghahanda, matapos nating maglakbay, andyang tuwing Biyernes, tayo ay nag-iistasyon ng krus. At andyaan din na tayo'y nag-Lenten pilgrimage. Dumayo pa tayo sa Pampanga. At matapos ang paglilinis ng sarili, ng umpisal at nag-Lenten recollection, lahat po ba pinagdaanan nito? Kung oo, ramdam ninyo ang sa wakas. Pero kung hindi, makikipagdiwang na lang kayo. Sabi nyo na lang, sa wakas. Ganun lang, hina lang. No, makikisaya na lang tayo, no?
ay ngayon ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit umatras muna tayo ng kaunti bago tayo tuluyang maging masaya at magdiwang. Atras tayo ng kaunti para maintindihan natin kung ano ang ating ipinagdiriwang at ano ang ating ikinasisiya. Matapos ang paglilibing kay Jesus, kahapon, isinagawa natin ito. At hindi pa tayo natapos sa paglilibing. No? Nagtenebre pa tayo. Nagprosesyon de silensyo pa tayo. No? Matapos ilibing si Jesus, lahat ng mga alagad ay nagtago at nagkulong. Ang galing. Alam nyo, totoong-totoo, tunay nga sa ating parokya, naganap na nagtago ang mga apostol. No? Bakit? Isa lang ang natira. No? Siyang-siya nga ako eh. No? Hindi ko inakala, 11 pala ang Judas. Pero talagang ganun. Totoong nangyari yon. Isa lang ang natira. Nung pinako si Jesus, wala na ang 10. Siyempre, yung isa, nawala na. Sa 12, isa lang ang natira na kasama ni Jesus sa paanan niya sa kanyang krus. At sa pagkakalibing kay Jesus, umagang-umaga, lumabas sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Ito yung narinig nating kwento. Ituloy natin mula sa pagdilibing kahapon, umagang-umaga, nagpunta ang 2 Maria. Malamang, sa malamang, may takot din dun sa 2 Mariyang iyon. Takot kasi wala na ang kanilang Mesiyas na inaasahan. Wala na yung Mesiyas na kanilang kinakapitan. Takot kasi baka sila naman ang isusunod. May takot dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Pero, sa kabila ng takot na yon, alam ng 2 Maria kung saan sila pupunta. Saan? Sa libingan ni Jesus. Sa libingan para tignan si Jesus. Yung kanilang takot, ang naghatid sa kanila para puntahan si Jesus. Ang ganda nun. Ang ganda nung imahe na nung sila'y takot, sa halip na nagtago, sa halip na nagpakalayo, sa halip na nagkulong, kaya ng mga alagad ni Jesus. Ang 2 Maria, pinuntahan si Jesus. Pinuntahan. Pagdating sa libingan, biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang mukha ng anghel, nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kaniyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Tignan niyo po, no? Iba't ibang klase ng takot. Yung una, yung mga alagad, natakot, kaya nagtago. Natakot, kaya nagkulong sa silid. Natakot, kaya lumayo kay Jesus. Kaya nga si Pedro nung tinanong, di ba, kasama ka ni Jesus? 3 beses niyang tinatwa dahil sa takot. Sa takot. Yung 2 Maria, natatakot, pero yung takot nila, nilapit nilang sarili nila kay Jesus. Pinuntahan nila si Jesus. Samantala yung mga bantay, sa takot, anong nangyari?
nabulagtang daw, no? Nung animoy patay, no? Nagpatay-patayan siguro, no? Kasi hindi nila alam kung ano yung nakita nila. Hindi nila nakilala kung sino ba yon, yung biglang lumitaw, nabusilak sa puti at parang kidlat ang mukha. Kaya nga, ang bati ng anghel, ang sinabi ng anghel sa dalawang Maria, huwag kayong matakot. Alam ng anghel ang laman ng puso ng dalawang Maria. Kaya pinakalma niya ang mga ito. Pero ang maganda sa tagpong yon, matapos sabihin sa kanila ang mabuting balita na muling nabuhay si Jesus, sila ay pinagharian ng takot at galak. Sabihin nyo nga po, takot at galak. Sadyang sa buhay, hindi maiiwasan ang takot. Ito yung nararamdaman natin kapag hindi natin nauunawaan, hindi natin naiintindihan, o hindi natin alam ang isang bagay. Natatakot tayo dahil hindi natin alam kung ano ang nakita. Multo ba o tao? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano ba yung nakita mo? Tao. Ako nakikita ko mga white lady. Oh. Hindi, nakaputi kasi, no? Oh, diba? Di ba ganon? Kapag nakakita ka ng isang imahe at biglang nawala, no? Doon ka lang matatakot. Kasi hindi mo alam, tao ba yun? O multo? Natatakot ka mag-take ng exam. Bakit? Dahil hindi mo alam kung papasa ka. Di ba? Kaya may takot. Hindi mahirap. Kaya ka natatakot. Natatakot ka kasi hindi mo alam ang magiging resulta. Natatakot ka sa pagdating ng katapusan dahil hindi mo alam kung mapuputulan ka ng kuryente. Ay, parang di kayo natatakot, no? Kasi jumper, no? Wala namang talaga mapuputol, no? Natatakot ka tuwing katapusan kasi may pambayad ka ba ng utang? No, hindi mo alam, no? Aawayin ka ba? Susugurin ka ba? 'Di ba? O baka mapapalayas ka kasi wala kang pambayad ng upa, o baka magugutom ka, hindi mo alam. Natatakot tayong mamatayan dahil hindi natin alam kung ano ang ating kahihinatnan. Ganyan ang takot. Kapag hindi mo naiintindihan, hindi mo alam at hindi mo nauunawaan ang isang bagay. Kaya nga, gaya ng mga babae, nawa ang ating mga takot ay mas magpalapit pa sa atin sa Diyos. Totoo, hindi natin alam ang lahat ng bagay. Hindi natin mauunawaan ang lahat ng bagay. Hindi natin maiintindihan ang lahat ng nangyayari. Pero sa ating mga takot, lumapit at hanapin si Jesus. Dahil kaya ng ginawa ng anghel, pakakalmahin tayo ng Diyos sa ating mga takot. At sa huli, lalagyan ng galak ang ating mga takot. Kailan ka ba huling natakot? Tanong mo nga sa katabi mo, kailan ka huling natakot? Nalala mo ba? Siguro ako, kung mababalikan ko, huli akong natakot noong tawagan ako ni Monsignor Reggie at malipat ako dito sa Soledad. No? Aaminin ko, ako po ay nasa Portugal noon. No? Nasa Our Lady of Fatima. No? Nandun ako. Tinawagan ako na malilipat na ako ng parokya. No? Natakot ako kasi hindi ako handa. Inisip ko, matatapos ko ang assignment ko sa Ermita. Kasi sa Archdiocese of Manila, minimum of 10 years bago ka maging kura paroko. So nalagay na sa isip ko mga 12 years. During that time, magwawalong taon pa lang ako. 8 taon pa lang akong pare. So may 4 na taon pa ako. At hindi ko iniisip yon.
Pero nung tawagan ako nang hindi ko alam, bigla akong natakot. Bakit? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. O hindi ko alam kung anong magagawa ko sa inyo. Dalawa lang yon, no? Hindi ko alam kung anong bang kahihinatnan ko. Hindi ko rin alam kung anong kahihinatnan nyo sa akin. Kasi hindi ko alam maging kura paroko eh. Hindi ako marunong maging parish priest pa. Una lang yun. Natatakot ako. At sa buong buhay ko, sunod akong natakot nung pumasok ako sa seminaryo. Bakit? Hindi ko alam kung magiging pari ako. At doon ko nakita, tuwing natatakot ako, pag hindi ko kontrolado ang isang bagay, kapag hindi ko alam ang mangyayari, kapag hindi ko naiintindihan ang mga bagay-bagay, sanay kasi akong magmagaling. No? Alam mo naman si Father, galing-galingan. No? Sa buhay ko, lahat gagawin ko, kakayanin ko. Pero nagkakaroon ako ng takot kapag nawawala ang kontrol ng isip ko sa mga bagay-bagay. At aminin ko, pagbaba ng telepono, nang tawagan ako ni Monsignor Reggie, napadasal ako. Napadasal sa mahal na ina. Sabi ko, kaya ko ba? Doon sa Fatima, gabi-gabi nagpuprosesyon. No? Nakapagprosesyon na ako nung unang gabi. Nung pangalawang gabi, nagprosesyon ako ulit. No? At habang nagpuprosesyon ako, ang lagi ko sinasabi, kaya ko ba? Kaya ko ba? At pagbalik ko ng Pilipinas, sigurado, mag-i-empake na ako. Kaya ko ba? Pero pagkatapos ng prosesyon, may takot. Pero totoo, merong galak. Merong galak. Yan ang regalo ng Diyos sa kanyang pagkabuhay. Hindi mawawala ang ating takot. Pero kapag hinanap mo ang Diyos sa iyong mga takot, kapag nagpunta ka sa Diyos, kapag ikaw ay natatakot, hindi mawala ang takot, pero malalagyan iyan ng galak. Yun ang ibinibigay sa ating regalo ng Diyos. Alam ko, marami tayong takot sa mga panahon ngayon. Pataas ng pataas ang bilihin, hindi alam ang mangyayari, may mga nagkakasakit, hindi natin kontrolado. At laging may takot. Pero sana, tuwing tayo matatakot, hanapin natin ang Diyos. Mga kapatid, ito ang nais gawin sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang lagyan ng galak ang ating mga takot nang hindi tayo lumayo sa Diyos, kundi palakasin ang ating loob. Amen. Amen.